Isang Batanggenyong walang takot. Ay, pasok sa inyo, mga Walang kababayan. inuurungan. Umabot ng 1 year, nagsara na. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Natin. Ito mabigat-bigat to, napakatindi nito mga kababayan. Ganito pala, katindi ang ginagawa ni Pastor Apollo C. Kibuloy doon sa mga pastoral wife na sinasabi mga kababayan. Kasi ang pagkakaalam ko, yung mga pastoral, bawal makipag-chatmate, bawal makipag-textmate sa mga lalaki. Kasi base doon sa recording na ipinakinig ko sa inyo noong mga nakaraang araw, sinasabi po doon mga kababayan na kapag ka ikaw ay nakipag-textmate sa lalaki, kasalanang malaki daw yon. Ngayon, iniisip ko mga kababayan, paano nagkaroon ng pastoral wife kung bawal yung mga pastoral makipag-usap or makipag-jowa sa mga lalaki, mga kababayan. So ngayon, alamin natin kung ano yung pastoral wife na sinasabi na kapag ka nabuntis, ganito katindi yung ginagawa sa kanila. Ano po, so ito, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing kay SJ Pechay TV. Mga kababayan, kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. At ang nagsasalita po dito at nag-expose ng dire-diretso at patuloy ay ito pong si Ma'am Arlene Stone ulit. Mga kababayan, sabi dito, dating miyembro ng KOGC, mga nabubuntis na spiritual wife, pinapalaglag sa ibang bansa. Mga kababayan, so ito pakinggan po natin. Anak, wala po siyang legal wife. Sa mga nagtanong kung mayroon po ba siyang asawa, wala po siyang anak, wala po siyang legal wife. Sa mga nagtanong kung mayroon po ba siyang asawa, wala po siyang legal wife. However po, marami po siyang spiritual wife. So wala siyang anak sa pagkakaalam ko dahil ang mga nabubuntis po ng mga spiritual wife ay pinapadala po sa ibang bansa upang magkaroon ng abortion. Papangalanan ko po yung iilan sa mga spiritual wives ni Pacquiao. Pero bago ko po bago ko po i-cover yan, meron pong nagtatanong sa akin galing sa YouTube. Gusto ko lang pong i-discuss. Ang tanong po, yung miracle worker daw po ba ay allowed to get married? So it seems to me na itong nagtanong sa akin knows what the kingdom language. Kasi itong miracle worker, gamit to ni Lolo Kibbs, ni Disappointed Son. Yung mga workers, mga full-time workers po na pinapadala sa iba't ibang bansa, ang tawag po sa kanila ay miracle workers kasi aalis po sila sa kanilang pamamahay, drop off po sila sa kanilang mga lugar po. Wala po silang dalang kahit maliban sa sometimes yung paper, yung sulat lang. At sometimes din yung mga paninda nila. Pero babalik po sila na may daladalang resources. So kaya tinawag po silang mga miracle worker kasi lahat naman na nangyari sa kaharian. Diba mga kababayan, ang pagkakaalam ko kasi kapag ka ganon, na ikaw ay nagpapaalis papuntang ibang bansa, nang walang sapat na dokumento, di ba bawal yon? Paki-comment ka mga kababayan, di ba illegal yung tawag doon? Illegal. Na nagpapaluwas ka ng ibang tao papuntang ibang bansa ng walang sapat na dokumento. Mga kababayan, documents. Diba, illegal yung ginagawa ni Kibuloy na yan. So, ipagpatuloy pa natin. Ni Disappointed Son ay nanggagaling po sa pawis at hirap ng kanyang mga miracle worker na tinatawag. So, allow daw po ba sila na mag-asawa? Nung time ko po, nung ako po ay nandoon, hindi po allowed. However po, nagbago po yan. Naging allowable po yan kung ito po ay nakakatulong sa kanilang gawain. So, kung kayo po ay single, kung sila po ay single, at meron pong halimbawa, merong US citizen or Japanese citizen or any other country na kailangan po nila na mag-stay doon yung kanilang mga miracle worker, ay pinapahintulutan po nila na ito po ay mag-asawa. So, in most cases po, ito po ay siya marriages lamang.
Katulad po ng nangyari dito sa US, isa po yung siya marriages, mga kasong itinatong po sa kanila. At yan po ay totoo sapagkat may mga ebidensya pong nakuha. Katulad sa akin po, ako po ay hiningian nila ng mga papers ko upang gamitin po ang aking citizenship dito para makapag-asawa ng kanilang mga ministro. So, So ngayon mga kababayan, parang ganito pala yung nangyayari. Yung mga pinapaalis ni Kibuloy papuntang ibang bansa, ina-allowed nila na mag-asawa para maging citizenship nga naman doon sa isang bansa na pupuntahan. Let's say, yung isang pastoral nitong si Kibuloy mga kababayan ay pumunta ng Japan. Tapos nakakilala doon mga kababayan ng isang Japanese na lalaki, pinapahintulutan pala yon na magpakasal. Ano po yung isang pastoral dun sa Japanese para maging citizenship ng Japan. Mga kababayan, ang problema nga lang, parang sinasabi dito na parang illegal yung kasal. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. kaya totoo po ang akusasyon ng Shia marriages. In fact, may mga nakuha po silang evidence na hindi ko po sasabihin dito yung mga evidence kasi hindi naman po tayo sa court. Antayin na lang po natin na tayo po ay haharap sa korte kasi pag sinabi ko po yung mga evidence dito, magkakaroon po sila ng idea on how to discredit that evidence. Tama. So, kaya yan po. At saka may nagtanong din po na si Kibuloy daw po ba ay may anak. Sa pagkakaalam ko po, wala po siyang anak, wala po siyang legal wife. Sa mga nagtanong kung mayroon po ba siyang asawa, wala po siyang legal wife. However po, marami po siyang spiritual wife. So wala siyang anak sa pagkakaalam ko dahil ang mga nabubuntis po ng mga spiritual wife ay pinapadala po sa ibang bansa upang magkaroon ng abortion. Naku po! Eto mabigat. Eto siguro naman hindi mag-aakusa. Etong si Ma'am Arlene Stone kung wala siyang sapat na ebidensya. Mga kababayan. Kasi nga sabi niya kanina, meron siyang mga pinangahawakan na dokumento, meron siyang mga ebidensya at handa siyang humarap sa korte. Mga kababayan, pero hindi niya pwedeng sabihin yung mga ebidensya dito kasi nga mga kababayan, baka ma-discredit nga naman. So ngayon, itong kanyang sinasabi dito, na ito daw si Kibuloy wala daw anak. At wala din naman parang sinasabi niya ata kanina walang asawa. Etong si Kibuloy, pero marami po siyang marami siya mga kababayan na pastoral wife or yung spiritual wife. Mga kababayan na kung saan siguro kapag di umano nabuntis nitong si Kibuloy, ang ginagawa mga kababayan para hindi matuloy yung pagbubuntis, pinapadala sa ibang bansa para ipalaglag mga kababayan. Paano kaya pasisinungalingan ni Kibuloy ito? Kasi ito mga kababayan, itong taong ito handa daw humarap Handa daw humarap sa hukuman kung sakasakali mga kababayan. At mayroon daw siya mga pinangahawakan na ebidensya laban dito kay Kibuloy. Ang problema dito mga kababayan, paano kaya pasisinungalingan nito ni Kibuloy? Kasi mga kababayan, ito, paano din kaya didepensahan ng mga vlogger ni Kibuloy itong akusasyon na ito laban kay Kibuloy? Mga kababayan, kasi hindi po basta accusation to. Mabigat na akusasyon po ito mga kababayan. Na mayroong mga pastoral daw na di umano mga kababayan, spiritual wife, na kapag ka nabuntis daw, ipinapadala sa ibang bansa, mga kababayan, para mag-abortion pala, para ipalaglag mga kababayan, yung mga nasa sinapupunan. Gaano katindi? Mga kababayan, na gaano katindi yung ganyang klase ng padali? Diba, sa ipagpatuloy pa natin. So tingnan nyo po yan, for example, yung mga pastoral po na andyan pa kasama nila. Tingnan nyo po ang mga katawan kung yan po ba ay katawan ng isang dalaga. So yan lang po. So hindi ko na i-elaborate kung ano yung mga nangyari. However, ang mga yan po ay pagka sila po ay nabuntis ng Kibuloy, pinapadala po sa ibang bansa upang ipa-abort yung baby. So kanina, hindi pa ako sigurado, hindi ko masabi kasi ito from the start, on the spot pala natin ginagawa ng reaction video to. Hindi ko masabi kanina mga kababayan kung si Kibuloy yung bumuntes doon sa mga spiritual wife na sinasabi, yung mga pastoral.
Ngayon mga kababayan, nung binanggit na nitong ni Ma'am Arlene Stone yung pangalan ni Kibuloy, na yun pala mga nabubuntis di umano ni Mang Kanor, ni Kibuloy mga kababayan, ay ipinapadala sa ibang bansa para magpalaglag. So confirm mga kababayan na wala nang asawa si Kibuloy at walang anak si Kibuloy kasi nga yung mga nabubuntis niya ng mga spiritual, mga kababayan, spiritual wife na sinasabi yung mga pastoral, ipinapalaglag nila, pinapadala nila sa ibang bansa para magpalaglag. So ipagpatuloy pa natin. So yan, nasagot ko na po yung tanong sa mga nagtatanong diyan sa YouTube. At gusto ko lang din pong i-discuss yung yung sinabi ni ngayon po ang sinasabi po ni Disappointed Son, dahil siya po ay booking na sa kanyang pag-aari ng sanlibutan kasi wala naman po siyang universe ngayon maliban sa tamayong patpuntang Samal. Yan na lang man po ang ang world niya ngayon. Takot naman po siyang pumunta ng Maynila dahil andoon po yung US Embassy. So technically po ang claim niya na siya po ay may-ari ng mundo at may-ari ng universe ay sinampal po sa kanya na hindi po totoo. Ngayon po ang claim na naman niya is he is the owner of souls. So tingnan niyo po yung pattern ng kanyang ginagawa. He is making an ambiguous claim. Yung mga claim ba na it's open for interpretation, bakit po ganon? Just to create confusion to people's mind. Kasi kung ano po yung i-interpret natin sa kanyang mga sinasabi, when it comes to benefiting him, yan po ang tatanggapin niya. So sabi niya, siya daw po ay owner ng souls. So ngayon po ang tanong, kaninong souls ang pag-aari niya? May kaluluwa niya, hindi nga siya mapagkatiwalaan. Kasi kung ikaw ay mapagkatiwalaan sa kaluluwa mo at sa espiritu mo, gagawin mo ang tama sa lahat ng bagay. You would never do things behind people's eyes and thinking na na pwede yun. Pikit-pikit na lang yung ating mga mata. At kahit kahit criminal, kahit crime, kahit mali, ay tatanggapin natin. So if you are the owner of soul, be the number one owner of your soul. And if you are the owner of your soul, then you should be responsible. Because the ownership, it requires responsibility, di ba po? So, ang tanong ko dito, kanino kayang soul ang mga pag-aari niya? So in my interpretation po, dahil ito ay ambiguous claim, ang mga pag-aari po na soul niya, yung mga naniniwala po sa kanya. Kasi Hindi, walang pag-aaring kaluluwa si Kibuloy, hindi nga makatira ng 3 points sa basketball. Makakuha pa kaya ng kaluluwa? Sinasabi nga ni Rebiton na hindi nga makatira ng 3 points, scripted pa. Makakuha pa kaya ng kaluluwa? Ay, charot lang yun Rebiton pagpatuloy pa natin. If you really think about it, kung kayo po ay naniwala sa kanya, sinusunod niyo po ang kanyang mga sinasabi, you are buying his bullshit, kung yun ang in a real term, in the real world, kayo po ay pag-aari na niya dahil sinusunod niyo na po ang kanyang mga kalooban. Yun po ang requirements nila sa amin, na isurrender po ang mga kalooban. Ay, Tita Flores Kitchenette, mega love shoutout kay Rebeton, mega love shoutout Di ba sabi mo, scripted yung tira ni Kibuloy sa basketball. Kaso yung video wala nagawa nang na-terminate sa YouTube. Oy, ikaw Rebeton sinisira mo si Kibuloy Ay, charot lang. Namin, at para po ang kalooban niya ang aming susundin. So, sa mga sumusunod po sa kanyang kalooban, sa kalooban ni Disappointed Son, technically, yan po ay pag-aari na ni Disappointed Son kasi biruin mo kung ano yung mga sinasabi niya, sinusunod mo kahit hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos o hindi naman ayon sa batas ng mundo, di ba? Sa batas pantao. Pero sinusunod nyo, it's because sinabi niya. So technically, you are, he owns you. He owns your mind. Okay? At sinabi po niya, nakakatawa to si Lolo Gibbs, kung ano-ano lang talaga ang
kiniklaim niya. Sabi niya ito daw dahil siya po ay na-freeze yung kanyang mga assets, tsaka yung kanyang operations po dito. He cannot operate here in the US freely anymore. So, na-freeze po lahat yan, kaya siya po ay nagalit. At sinabi po niya na ang US daw po ay magiging Babylon. Kung alam niyo po yung story ng Babylon, once upon a time in history, ang Babylon po ay isa sa pinakamayamang bansa during its time. At ito Sa madalit salita, yung Babylon, mga kababayan, Babylon history, yung pinakamayamang bansa na bigla ang bumagsak. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. po ay na-banish sa buong mundo, and until now you cannot find the Babylon anymore. So sabi niya, ito daw po ay mangyayari sa US dahil siya po ay sabi niya inapakan daw yung kanyang rights. Yan ang claim niya. Inapakan yung kanyang rights, kaya yung US daw po ay magiging Babylon. So, ang challenge ko naman po sa kanya ay itong claim na ito hindi po nanggagaling sa kanya. Matagal na pong claim to sa mga churches, sa mga pastors dito like Pastor Heggie from Texas. Matagal na po niyang claim to. But it's still not happening. Ito talaga mga pastor, no, kung ano-ano na lang pumapasok sa kanilang isipan at kiniklaim nila na propeta sila at mangyayari kung ano man yung pumapasok sa kanilang isipan. So si Disappointed Son po ay isa po sa mga ganito na nagkiklaim na kung ano-ano. Nakita niyo naman po ang mga claims niya, di ba? Wala namang mga nangyayari. Sabi niya, may pahayag daw siya na masamang mangyayari dito sa US, pero hindi daw po niya sasabihin hanggat ito daw po ay hindi mangyayari. So pag nangyari na daw, sa kanya niya sabihin, anong klaseng pahayag yan? What kind of revelation is that? What kind of prophecy is that? Doesn't make sense. My God. So kayo po, gising-gising, ha? Mga Pilipino, gising-gising, huwag na po tayong magpaluko. At sa mga nagsasabi sa akin na I am going against the powerful man and influential man at dapat daw ako ay mag-iisip. Salamat po sa inyong concern, but it is not time to be quiet anymore. Guys, if we see something, say something. Tapos na po yung panahon na tayo ay quiet, na tayo ay parang bulag, bingi. No, because kung patuloy po natin gagawin yan, wala pong mangyayari sa ating bansa, walang mangyayari sa ating buhay. We have to stand up and take our life back. We have to be responsible with our own actions and our mind. You guys, no. Enough. Tama na. We have to take our life back and be free from this madness. Tama na. Huwag na tayong matakot. Dahil lahat tayo ay mamamatay, Kibuli will also die one of these days. But I'm hoping and I'm praying that he will have a long life, sa federal prison. Para nang masulit niya yung kanyang mga ginagawa. Imagine guys, huwag na tayong matakot. Dahil lahat tayo ay mamamatay, Kibuli will also die one of these days. But I'm hoping and I'm praying that he will have a long life, sa federal prison. Para naman talagang masulit niya yung kanyang mga ginagawa. Imagine guys, bata, 11 years old, 10 years old, nire-rape. Hindi naman daw yan rape. Daw yan? Spiritual offering. Imagine. Tapos, meron pa yung imagine yung isang Ukrainian na may kapansanan. Ha? Eto matindi to mga kababayan. Napakatindi ni Mang Kanor dito. Dito ako mas nagulat ng matindi mga kababayan nung napakinggan ko itong salitang ito. Etong parte ng bidyong ito. Biruin nyo kahit yung may kapansanan, hindi pinatawad. Eto, pakinggan natin. Imagine.
Tapos, meron pa yung imagine yung isang Ukrainian na may kapansanan. Ha? May kapansanan, hindi marunong magsalita, hindi nakakapagsalita, hindi nakakapag-intindi ng Tagalog, ng English. Binaboy talaga niya ng gusto. My gosh, I cannot elaborate because I cannot comprehend na magagawa ng isang tao yan, na isang normal na taong ginawa niya doon. Grabe, it's heartbreaking. So guys, wake up. Huwag na tayong mag-bystander. You know? Kung meron tayong mga nakikitang mga mali, dapat natin ay punain. You know, baguhin naman natin yung ating, yung ating tawag nito, kadena. Putulin naman natin. Biruin nyo, di ba, yung Ukrainian mga kababayan, walang may kapansanan. Sa madalit salita mga kababayan, baka pipe or bingi, hindi nakakaintindi mga kababayan. Pero siguro dahil baka may itsura, maganda mga kababayan, pinatos ng lolo mo. Pagpatuloy pa natin. Yung cycle of life, para maiba naman, isipin natin yung next generation. Everything that we are going to leave behind ay magiging resources yan ng ating mga next generation. Tama. Kaya sana naman po ngayong parating na ang bagong taon, sana naman po ay baguhin na rin natin ang ating mga perception. Magkaroon po tayo ng panibagong pag-iisip, panibagong pananaw sa buhay na magiging responsible tayo sa ating mga actions. Kasi sabi niya dito, padating na yung bagong taon. So ngayon mga kababayan, etong bidyong ito, siguro matagal na to, bago pa mag New Year, mga kababayan. So ngayon, naghanap ako ng mga video, kasi kanina parang may napanood akong video, na kung saan may mga naglabas ng reaksyon yung mga pastoral ni Kibuloy patungkol dito sa mga accusation naman ni Ma'am Arlene Stone dito kay Kibuloy, mga kababayan. At ito nga yung tinutukoy ko sa inyo kagabi, yung parang pastoral na nakablo. Coincidence mga kababayan na nakita natin yung video sa mismong videong ito habang nagtatalakay tayo. Ito nasa baba kung makikita ninyo mga kababayan, ito nasa baba yung video na tinutukoy ko. So kung makikita nyo, may red pa nga yan kasi napanood natin yan. Yan yung tinutukoy ko kagabi. Mamaya pag-usapan natin yan, pagpatuloy pa natin to. You know, and we held other people accountable with their actions also. Lalo na yung mga namumuno sa ating bansa. Karamihan po sa kanila, mga leaders natin, mga lalaki, walang mga bayag. Basta lagyan mo ng pera yung mga bibig nila, nawawala yung mga bayag nila kasi binibenta nila pati bayag nila. Hindi! Si Robin Padilla lang yan! Hindi! Si Robin Padilla lang yan! Meron pa kami magagaling na na mga mamumunong lalaki dito sa bansa. Si Robin Padilla lang yung tinutukoy mo, madam. Ganon dyan sa atin. Nakakaawa. Kaya sana tayong mga Pilipino, gumising naman tayo, the power is within us. Huwag na po nating ibigay yung ating power. Dahil kung ibigay po natin ang ating power, magiging pag-aari po tayo ng mga yan. Huwag na po natin ibenta ang ating mga kaluluwa sa mga yan. Kasi hindi po sila mapagkatiwalaan. We have to take ownership of our life, future. So salamat po sa lahat. So ngayon po papangalanan ko po katulad ng aking ipinangako sa inyo na papangalanan ko yung iilan sa mga spiritual wives ni Kibuloy na may pag-aari po ng ilang mga properties dyan sa kingdom. Hindi ko po mapangalanan lahat because some of them are not together in the sa case. Nagpapatuloy pa po yung investigasyon ngayon sa ibang mga spiritual wives. So ang papangalanan ko po ay si Tessie Dandan tsaka si Ing Salinas, si Felina Salinas. Bakit ko po nasabi yan? Dahil nung ako po ay pastoral, ako po ay nagmamasal sa kanila. Silang dalawa po ay tinanong ako kung ako daw po ba ay virgin nung time na yun. Ilang taon pa naman po ako, 15 years old ako nung pumasok. Siguro nung time na yun, nung ako ay minamassage ko po sila, I was 17 years old, 16 to 17 years old. Magkaisa po ang tanong nila, kung ako daw po ba ay virgin. Nung sinabi ko naman po na wala akong karanasan at that time, doon na po yung nag-umpisa nung pinapapasok-pasok ako doon sa sa kwarto
ni appointed son. Nako po! Tapos marami na akong restrictions. Bawal na ako makipaghalubilo sa ibang mga workers. Bawal ako makipaghalubilo o salita. Ano ba tawag nito? Sa Tagalog. Travel vlogs, may galab shoutout ha. Sa Bisaya pa, bawal na ako makiistorya ng mga lalaki. You know, I wasn't allowed to even talk to anybody, the opposite sex, or even, anyone who were not pastorals. So, ang allowed lang po sa akin na kausapin ko at magiging kaibigan ko yung mga pastoral lang po. Pero nung Sabi ni BBS Las Vegas, iyang babaeng iyan na nagsasalita, iba't ibang lalaki sinamahan niyan. Naging girlfriend ko yan at talagang paganunin yan. Eto daw nagsasalitang ito. So BBS Las Vegas, willing ka ba magpa-interview sa akin? Interviewin kita, papakita ko mukha mo sa publiko para masigurado natin na tama yung sinasabi mo. Gusto mo, interviewin kita, face to face tayo para makita ng publiko kung tunay ang sinasabi mo or baka may asawa ka dyan, para malaman din ng asawa mo na nagkaroon kayo ng relasyon nitong si Ma'am Arlene Stone. Hindi, para masabi lang natin na tunay yung sinasabi mo, brother. ang time na po yun, hindi ko po sila sinunod. Ah. So, I never followed them, kaya ako po ay naalis doon. Yun po ang saving grace ko, na hindi po ako naging biktima ni Kibuloy sa mga alay-alay na yan, dahil po sa aking katigasan ng ulo. And I'm so proud of that. I am so proud of having that personality. I have my own mind and I believe what I believe, and when I see something, Diba binanggit niya yung katigasan ng ulo niya kaya hindi siya na ni Kibuloy? Mga kababayan, hindi ako naniniwala nung una dyan. Pero dahil nga nung napanood natin itong video itong ginagalawa ng mouse natin na yan, yung nasa baba, nasa taas ng logo natin, nung napanood ko yung video yan, mga kababayan, dyan ako naniwala. Kasi sinasabi nitong isang pastoral na solid Kibuloy, sadya daw matigas ang ulo nitong si Arlene Stone at marami daw nilalabag na ayaw ni Kibuloy. Mamaya, create question in my mind. I ask, and if you don't give me the right answer, if you give me an answer that doesn't satisfy me, I will dig into it, and that's not going away until yung tanong ko ay masagot. So ako po ay nagpapasalamat dahil yan po ang binigay sa akin ng Panginoon na personality. Kaya ang mga properties po ng kingdom ay nakapangalan po sa iba't ibang mga spiritual wives ni disappointed son. Marami po ang mga properties na nakapangalan sa mga dandan. Hindi lang kay Tessie Dandan kundi sa ibang mga pamilya niya. grabe. Doon po din po kay Salinas. Hindi lang kay Felina Salinas, kundi sa mga sa pamilya niya na andyan sa loob. So, pero karamihan po sa mga malalaking properties ay nakapangalan sa isa pang apelyido. Maraming mga apelyido na nakapangalan individually yung mga properties ng kingdom. Lalo na ngayon na ganito ang nangyayari bago po nangyari itong case, itong investigation po, nilipat na po nila sa kanilang iba't ibang mga pangalan po individually. So kayo po mga members, workers na many years you offered your life, your belief into this monster kingdom. Sana naman po kayo ay magising at kung gusto niyo pong suriin ang aking mga sinasabi, imbestigahan po ninyo yung ownership po ng kingdom properties, kung sino po ang mga may pag-aari. So salamat po sa lahat. Abangan nyo po ang susunod kong video. Marami pa po tayong mga pasabog, lalo na po ang bagong taon ay parating na. Matagal na tong bidyong to, mga kababayan. So ngayon, kanina, habang naghahanap ako ng balita, mga kababayan, may nakita akong kasi may napanood ako kanina, mga kababayan. Eto. So ngayon, 2 months ago. Ano bang petsa ngayon?
March, ibig sabihin, February, March. Eto uminit, etong usaping ito mga kababayan. Let's say sabihin natin January ng katapusan uminit. Etong usapin patungkol dito kay Kibuloy. At etong tinatalakay nating balita ngayon, etong bidyong ito mga kababayan, bago sumapit ang bagong taon. So ibig sabihin, bago pa po ito mga kababayan, kasi biruin nyo ang sinabi kanina nitong si Mama Arlene Stone, meron si Kibuloy na ginalaw na isang Ukrainian na may kapansanan mga kababayan. Ngayon dito sa napanood ko namang balita kanina mga kababayan, 2 months ago, dalawang Ukrainian woman naman mga kababayan ang nagrereklamo laban kay Kibuloy. Ano po dito sa Inquirer.net mga kababayan, sabi dito, 2 Ukrainian women accuse Kibuloy of sexual abuse mga kababayan. Ibig sabihin, dalawang Ukrainian na babae yung nag-aaksa laban dito kay Kibuloy. So ibig sabihin mga kababayan, pumapasok dito. Ano po, na bago sumapit ang bagong taon dito sa sinabi ni Ma'am Arlene Stone, tumutugma dito sa balitang ito 2 months ago mga kababayan. Ano po, so ito pakinggan muna natin itong nakita nating balita bago natin balikan yung video ni Ma'am Arlene Stone. Alam niyo naman, ayaw kong magsasalita tayo dito nang wala tayong mga resibo. Kaya kita nyo naman, nakasiksik pa dun sa history natin. Pinanood natin kanina. So ngayon, ito panoorin natin ngayon. Ikini-credit natin ito mga kababayan sa Inquirer.net. Hindi po yan natin, kanila po yan. Gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. 2 Ukrainian women who were part of Apollo Kibuloy's Kingdom of Jesus Christ say they were sexually abused by the pastor. In videos played during the Senate's investigation into Kibuloy and his church's alleged crimes, Elia Sofia reveals she would be called to the pastor's room at night to give him massages. Ay, Rebiton, panis ka dito. Diba, panis ka dito. Lahat na ano ni Kibuloy. Hindi lang Pinoy. Hindi lang Pinoy ang pinangahasan. Pati yung mga babae sa ibang bansa. Ay, pakisubscribe si Kuya Aye pakisubscribe si Kuya Aye. So ipagpatuloy pa natin. And suddenly he started to Alia Sofia yung nagrereklamo labang kay Kibuloy. move my hands to put on his. He said massage here and I said Ano yung sabi? Ano yung sabi? Yung daw kanyang kamay ay kinuha ni Kibuloy at inilagay daw sa bayag ni Kibuloy. move my hands to put on his. He said massage here and I said oh my god, okay, and I massage. And after that, little by little, he just turned to me and he removed my clothes. And I even can, because I was very shocked. I was like, I cannot explain because I was nervous. This is what happened. He just removed my clothes and have. Nakapaw! In a separate Ano masasabi nyo dyan? Mga banatae. May dalawang Ukrainians na nagrereklamo laban kay Kibuloy at sabi nung si Sofia, Alia Sofia mga kababayan, eto daw si Kibuloy, kita nyo tugma-tugma doon sa sinasabi nitong si Mama Arlene Stone. Pinagmasahe daw ni Kibuloy. Pinahawak daw ni Kibuloy yung kanyang jumbo chicherechet. Pinahawak daw ni Kibuloy mga kababayan, tapos ipinamassage daw nitong si Mang Kanor. Tapos ang pinakamasakla pa doon mga kababayan, nung nag-init na si Mang Kanor, hinawakan daw ni Mang Kanor mga kababayan yung dalawang bulubundukin. Pagkahawak daw ni Mang Kanor ng dalawang bulubundukin ay tinanggal ni Mang Kanor yung mga isla. Hindi, mali pala, yung mga ulap na nakapaligid doon sa bulubundukin kaya lumabas yung araw. Biruin nyo, pinahawak daw ni Kibuloy yung dalampasigan na nagiinit. So, pagpatuloy pa natin. Ito pa yung isa. video, another Ukrainian woman, alias Nina, testifies that as a pastoral, she had to sacrifice everything, including her body. Nina says she later realized it meant to have sexual relations with the pastor, adding that there was a schedule for all the girls to do their night duty. Kita niya mga kababayan, hindi lang pala yung babaeng yon. Sabi daw nitong si Jesly Sabado, mga nabayaran. Alam mo, sana wala kang anak na babae. Tapos mapapapasok dito sa kingdom.
Dahil alam mo kapag ka ikaw, Jesly, eto payo ko lang sa'yo ha, sabi mo mga nabayaran. Kasi kung halimbawa sa anak mo nangyari yan, iiyak-iyak ka sa akin, tsampalin pa kita. Tsampalin pa kita. Diba? Tsampalin pa kita ng masasakit na katotohanan. Pasalamat ka na lang. Siguro wala kang anak na babae kaya ganyan ka. Eto ha, kung may anak kang babae tapos napapasok sa kingdom, tapos nagsumbong sa'yo yung anak mo na nadali namang kanor, tapos lalapit-lapit ka sa akin at ipabablog mo, baka tsampalin pa kita. Pagpatuloy pa natin. We've been there every week. Eto, alias ninya naman itong isa mga kababayan. Ano yung sabi nitong si alias ninyang ito? We've been there every week. We have to go. There's like schedule for every girl. Oh. You have to be there. Every time I go there, I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. One time at night, he came to me to my room to have us, and I was crying. I said that I don't want. And he got mad at me. He said like, "You're going to hell because of that." Ang panakot pala ni Mang Kanor mga kababayan, kapag ka hindi ka nakipag-ano sa kanya, mapapapunta ka sa impyerno. Diba mga kababayan, ito daw ang sabi daw sa kanya, pumasok daw itong si Mang Kanor sa kanyang room. Mga kababayan, kasi siya daw ay naka-schedule. Siguro, mga kababayan, nung hindi pa pumuputok itong balitang ito, nung hindi pa ito natatalakay sa publiko at hindi pa umiinit, etong isyong ito, baka araw-araw may kinakain na itong si Kibuloy. Di umano, mga kababayan, baka araw-araw, etong si Lolo Kibs, nakakatikim ng adobo, humba, puchero, minudo, kung ano-ano pa. Hanggang sa dumating na mga kababayan, sa mismong punto na foreign na food naman, yung gusto niyang kainin. Pero yun yung tindi ni Lolo Kibs. Pagpatuloy pa natin. Ay, tapos na pala to. Ang sinasabi dito nitong si alias ninyang ito, pumasok daw sa kanyang kwarto itong si Kibuloy. At sinasabi daw mga kababayan, kumbaga gusto daw makipag-ano sa kanya, makipaglaro mga kababayan ng kainan. Tapos ang nangyari pa, ganito, umiiyak-iyak daw siya at ayaw nga daw niya ng ganon. So, ang sinasabi pa dyan, nasabi daw ni Kibuloy sa kanya, pag hindi ka nakipag-ano sa akin, you are going to hell. Pupunta ka daw sa impyerno mga kababayan. Yun ang ginagawa ni Kibuloy doon sa mga babaeng berhen, mala impyerno na mga kababayan. So, kung ikaw, kung ako lang, let's say ako na lang, kung ako yung babae mga kababayan, at ako ay berhin pa tapos gaganunin ako ni Kibuloy, mas gugustuhin ko pa mapunta sa impyerno. Impyerno din naman yung pinagdadaanan ko kay Kibuloy Diba? So mas gugustuhin kong pumunta na lang din ako sa impyerno pagka ganon. Wag lang makuha ni Kibuloy yung kepias. So maliwanag naman mga kababayan, yung dalawang Ukrainian na sinasabing na abuso ni Kibuloy mga kababayan, ito ay pinakita ko din naman. At eto, balik tayo sa video ni Mama Arlene Stone. Ipagpatuloy pa natin. Yung mga pasabog po natin ay hindi nagbabago dahil marami po sila na we need to hold them accountable. So sa susunod po ay yung mga ginawa naman po nila sa mga lalaking workers. Marami pong mga lalaking workers na nilagyan po ng siling labuyo yung kanilang ari, yung kanilang mata, yung buo nilang katawan at sila po ay talagang tinorture ng hindi basta-basta. Grabe, no? So sa susunod po na video ay tatalakayin po natin yan para sila po ay maimbestigahan doon sa Pilipinas. Kasi itong mga workers na to, nag-aantay lang na maalis yan makuha yan si disappointed son at harap din kami dito. Pag siya po ay naharap na dito sa amin, yung mga ministers dyan na very abusive, I feel sorry for you kasi yung mga workers na inabuso nyo noon, they are just waiting for the right time. So, diba sabi ko sa inyo mga kababayan, sabi ko sa inyo kagabi,
marami pang lalabas dyan na magsusuplong kay Kibuloy. Kasi nga kung titingnan natin mga kababayan, kung titingnan po natin, eto kasing yung iba, kaya ayaw magsalita against Kibuloy kasi nga natatakot pa sila ngayon. Lalo na nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, kasi kaibigan niya mga kababayan, yung presidente, kaibigan nitong si Kibuloy. So ngayon, kapag itong si Kibuloy ay naaresto, malaki ang posibilidad na yung mga nagawa niya ng hindi maganda, magsilabasan at pagsalita. Sabi nga ni Senator Risa Hontiveros, dadami pa yan. Ano po, dadami pa yan kasi yung iba, walang lakas ng loob ngayon. Kasi nga nasa laya pa, nasa labas pa itong si Kibuloy. Pero kung sakasakali mga kababayan, na yan po ay maaresto, marami pa ang lalabas para ituro etong si Kibuloy at sabihin yung mga ginawang hindi maganda ni Kibuloy. So ipagpatuloy pa natin. Abang-abang po tayo ha, kasi hindi na lang po ako nag-iisa dito, dumadami po tayo. We are millions now. Yung mga workers na matagal nang lumabas at yung mga bagong lumabas ay kasama ko po sila sa laban na ito. Hindi po sila nagsasalita but they are behind me. So salamat po sa lahat sa mga sumusuporta po sa amin. Patuloy po nating ipaglaban ang tama para we can hold each other accountable. Yung lalo na yung mga yung mga salarin dyan, yung may mga atraso sa bawat isa. Hindi na po tayo papayag na tayo po ay apak-apakan, you know. Hindi na po tayo papayag. We are better than that now. So, ngayon po maliwanag naman dyan mga kababayan sa bidyong yan na talagang etong si Kibuloy, yun pala mga nabubuntis ni Kibuloy na mga pastoral spiritual wife. Mga kababayan, pagka nabuntis niya pala, pinapadala niya sa ibang bansa para doon po magpalaglag. Gaano katindi nun mga kababayan, no? Ipapadala sa ibang bansa pagkatapos mong gamitin, tapos maanakan mo, ipapadala mo sa ibang bansa para doon mo utusang ipalaglag yung bata. Mga kababayan, yan ba ay gawain ng isang matinong pastor? Tanong lang naman, yan ba ay gawain ng sinasabing Son of God? Mga kababayan, yung ganyang klase ng gawain kung totoo man. Ano po, so ngayon, biglang lumabas mga kababayan etong video ni Lauren Santos. Ano po, siguro to mga kababayan, parang pastoral nitong si Kibuloy. Ano po, so pakinggan natin yung pagtatanggol niya mga kababayan dito kay Lolo Kibs. Yan. Full-time worker of the Kingdom of Jesus Christ. At ako po, first video. Ako nga pala si Lauren Santos, a proud full-time worker of the Kingdom of Jesus Christ. At ako po ay nagpapahayag ng aking walang pag-aalinlangang suporta at pagdepensa sa minamahal at nirerespeto namin na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Unang tirada agad, alam nyo na ang kulay. Full-time worker mga kababayan ni Pastor Apollo C. Kibuloy na walang pakundangan na dumidepensa at naghayag ng kanyang pagsuporta at pagmamahal kay Kibuloy. Ito na ang Esiminay. Tayo play pa natin. Na sobrang laki ng ambag sa maayos at mapayapang buhay na meron ako ngayon. Para po sa inyong kaalaman, ako po ay isa sa mga naging malapit noon kay Arlene Stone na testigo umanon ngayon ni Senator Risa Hontiveros sa mga aligasyong pang-aabuso daw ni Pastor Apollo sa mga kababaihan sa kingdom. From the time na worker pa siya hanggang sa siya ay lumabas sa kingdom, nagkasama po kami. Kaya masasabi kong kilala ko po kung anong klaseng pagkatao ang meron siya. At ang video na ito ay inilalabas ko hindi para sirain siya, kundi para malaman ng mga hindi siya kilala kung sino ang tunay na Arlene. Hindi ko kailangang manira ng pagkatao dahil first of all, matagal naman ang known among us sa kingdom kung sino si Arlene Stone. Hindi nga, sinabi na nga ni Arlene Stone mga kababayan. Eto di ba sinasabi na nga ni Arlene Stone, etong video ito 2 months ago to sinasabi ni Arlene Stone na pasaway nga siya sa kingdom of Jesus nitong si Kibuloy. Kasi nga, hindi niya gusto yung mga ipinapagawa ni Kibuloy. Mga kababayan, at hindi niya nagugustuhan yung mga proseso ng kalakaran ni Kibuloy dun sa kanyang kingdom. Kaya nga sinabi niya sa kanyang sarili, sa kanyang mga video, na siya ay pasaway sa kingdom. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Shout out kay Senator Risa. Madam Senator, nirerespeto ko kayo bilang isang government official dahil yan ay itinuro sa amin ni Pastor.
nagalangin at suportahan ang mga halal na opisyal ng bansa. I'm Eto mga kababayan, kung sinasabi niya na tinuruan sila ni pastor na gumalang at rumispeto ng mga opisyal dito sa ating bansa, hanap tayo ng resibo. Kung talagang mabubuting pastoral yan, Derek Freddy. Yan, Derek Freddy, hanapin natin yung mga pastoral. Dito, sagot ko yan. Respeto. Si Pastor Julius, worthy sa aming respeto. Oo. Si Pastor Julius man na si Pastor, di ba? Pero nawala na Amen daw, sabi nung maliit. Ang tawag dyan, demokrasya. Maka-amen ka ate ha. Oh. Maka-amen eh. Oh. nawala na ng respeto, sir, dahil sa grabe na kademonyo yung ginagawa ninyo. Oh, anong ibig mo sabing kademonyohan? Pwede mo bang i-elaborate? Ang tinutukoy niya dito, nawala na daw si pastor ng respeto kay PBBM at saka kay First Lady Lisa Marcos dahil daw sa kademonyuhan na ginagawa daw nung binabanggit nilang politiko dito, mga kababayan, ng ating presidente. So yan ba yung tinuruan, mga kababayan, na rumispeto sa mga public official dito sa ating bansa gaya ng sinasabi nitong isang pastoral? So balik ulit tayo dito, mga kababayan. sure na hindi naman kayo bobo. Pero ma'am, yung kinuha ninyong testigo, walang kredibilidad sa maniwala kayo o hindi. She has no credibility at all. May pinagsamahan naman kami ni Arlene, kaya masakit sa akin na kailangan kong gawin itong pagsasapubliko ng pagkatapos. Wag ka na magbait-baitan, hindi bagay sa inyo yan. Sabi niya, hindi naman daw bobo si Senator Risa Hontiveros. Yun daw kinuhang witness, mga kababayan, walang credibility. Alam nyo kasi sa isang tao sa panahon na talagang sobrang tindi, mga kababayan, nang nangyayaring karahasan dito sa ating bansa, at let's say sabihin natin may isang krimen na lang. May isang krimen na halimbawa itong si Reviton, mga kababayan, ay itinumba sa daan. Tapos yung nakakita mga kababayan, nung itinumba itong si Reviton at nakita nung testigo dapat, mga kababayan, yung mukha nung nagtumba kay Reviton, kaso yung testigong yon ay sinasabing walang credibility. Sa tingin nyo, mga kababayan, eto sa tingin nyo, magtitiwala ba kayo dun sa testigong sinasabing walang credibility na siya yung naando doon at nakita niya yung krimen nung mismong itinumba si Reviton? Pwede mo ba sabihin na sasabihin ng tao na nakakita, ako po yung nakakita? Sasabihin ng isa na chismosa lang, na walang credibility yung taong yon, bawal tumistigo. Sa tingin nyo ba, mga kababayan, walang karapatan yung taong yon dahil sa wala siyang credibility na tumistigo sa isang kaso? Hindi, mga kababayan. Pwede siyang tumistigo, mga kababayan. Pwede niyang ipaglaban kung ano yung nakita niya. Basta naando dun siya, mga kababayan, sa mismong krimen. Etong sinasabi nitong pastoral na ito, yung sinasabi niyang pagtatanggol kay Kibuloy, naturally pagtatanggol mo si Kibuloy. Natural, kahit maganda yung let's say kahit maganda yung pakitungo sa iyo ni Ma'am Arlene Stone, pinagtatanggol mo si Kibuloy, magiging masama yung sasabihin mo patungkol dito kay Arlene Stone kasi nga dinidepensahan mo si Kibuloy. Diba? So ipagpatuloy pa natin. Tao niya. In fairness to her, naging mabuti siyang kaibigan sa akin noon. Oh, iyon naman pala yung naging mabuting kaibigan sa'yo. So bakit pangit yung sinasabi mo? Sinasabihin mo nang walang credibility. Naging mabuting kaibigan sa'yo. So maliwanag, mga kababayan, na kaya niya nasasabi ang mga hindi magagandang salitang yan kasi nga, sinusuportahan niya si Kibuloy at ipinagtatanggol niya si Kibuloy. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Dahil nakatulong naman siya sa mga panahon na ako ay nangailangan. Arlene, Tamo, natulungan ka pa. Isang halimbawa ng peking kaibigan. Di umano. Mga kababayan, alam niyo pag ganito kasi yung topic, mga kababayan, may nasasabi akong iba Natulungan ka pa pala. Tapos dahil lang sa pagtatanggol mo kay Kibuloy, sisirain mo yung pagkakaibigan nyo. Diba? O hindi kita pwedeng husgan baka mamaya takot ka lang kaya ka ganyan. Pero sana naman, kung ipagtatanggol nyo si Kibuloy, eto payo ko lang kung ipagtatanggol nyo etong si Kibuloy, sana naman yung nasa tama kayo. Huwag naman sanang sisirain nyo yung credibility ng isang tao na naglakas ng loob para i-expose yung mga ginagawa ni Kibuloy na hindi maganda.
Ay, family chubs, mega love shoutout na napakasarap pa. Ipagpatuloy pa natin. Opo, Inay Agnes, mega love shoutout po ha. Alam ko mapapanood mo ito. Matagal akong nanahimik, pero hindi ko na kayang palampasin ang mga kasinungalingan mo. Bakit ka nagkaganyan? Pinakinggan ko yung sinabi mong accusation about kay Pastor. Ako ang Kukuha lang tayo ng konti mga kababayan. Kukuha lang tayo ng konti. kinilabutan para sa'yo. Saang kamay ng demonyo ka kumukuha ng kapal ng muka at lakas ng loob para sabihin mo na nang mumulestya at nang rape si Pastor? Hindi lang naman siya nagsabi. Madaming nagsabi, maraming tumistigo, may 2 Ukrainians pa. Hindi lang naman kasi si Ma'am Arlene Stone mga kababayan. Yung nagsalita, may babaeng humarap sa Senado. Meron din naman 2 Ukrainians. So ngayon, paano mo i-defend yun? Maraming nag-aakusa kay Kibuloy, hindi lang isang tao. Diba mga kababayan, sa ipagpatuloy pa natin, konti pa. Ng mga pastoral? Diyos ko, Day, noong magkasama pa tayo, todo depensa ka pa nga kay Pastor dahil ikaw mismo alam mo yan na walang ganyang karakter si Pastor. Para magsalita ka ngayon against Pastor at i-claim mo na nang mumulestya, rape siya, sigurado ako may kapalit yan na malaking halaga. Yan! Diyan nagmula yung salitang bayaran. Diyan nagmula yung salitang bayaran. Kaya naman pala ako nagtataka mga kababayan. Ito ha, tapusin na natin dyan. Maliwanag naman na ipinagtatanggol niya si Kibuloy kaya siya nakakapagsalita against dito kay Ma'am Arlene Stone. Ano po, maliwanag naman na sinasabi niya na nakatulong naman, naging mabuti sa kanya, etong si Ma'am Arlene Stone. Kaya niya sinisira, etong si Ma'am Arlene Stone because dahil takot, baka takot kay Kibuloy, or di kaya naman mga kababayan, talagang panatiko lang ni Kibuloy. Maliwanag naman mga kababayan yung sinasabi po dito. So anyway mga kababayan, kayo po, ano po ang komento nyo, hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin mga kababayan. Naniniwala ba kayo na ganito katindi etong si Kibuloy na kung saan meron siyang mga pastoral spiritual wife na kung saan mga kababayan pagkatapos niyang anakan pinapadala niya ng ibang bansa para doon po magpalaglag daw. So mga kababayan, gaano kaya katotoo yun? Comment below nga kung ano yung opinion nyo hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin. Mga kababayan, ano po yung mga team replay? Comment below na lamang po kung ano po yung masasabi nyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam sa lahat ng team replay, maraming salamat po sa walang sawang pag-iiwan ng inyong mga like, sa walang sawang pag-comment dito sa ating mga ginagawang live mga kababayan. Ganun din sa lahat ng team replay. Mga kababayan, ano po sa lahat ng team replay na hindi po nakakalimutan na wag i-skip yung ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Mga kababayan, sabi dito, panira po ng kapwa. Yan. Panira po ng kapwa yan. May balik po yan. Kaya nga, tama, bumabalik na sa kanila. So anyway mga kababayan, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless. Thank you po.